natanggal na natin yung intake manifold. So medyo maraming tatanggalin lang dahil V6 engine to, masikip. Tapos yung iba mahirapan ka na magtanggal ng connector dahil may mga sealant na. Ayan, oh. Ayan. May mga sealant na siya. So pagka tinanggal mo yan, problema ka ngayon magbalik. So ang gagawin mo na lang, puputulin mo na lang yung wire at dudugtungan mo lang habaan, kagaya nung ito. Yan, pinutol ko na lang yung wire dyan sa TPS dahil naka-sealant. Yan, mahirap labas. So yan, lilinisin natin yan. Babaklasin pa itong valve cover dito sa left side. Yan, tsaka injector, baklasin pa. So ito yung intake manifold na tinanggal natin. Yan. Ito naman yung air duct. At dito naman nakalagay yung ayan, yung EGR nya. Diyan nakalagay. So lilinisin natin yan bago ikabit. At lilinisin din natin to bago natin salpak. So yun, update ko kayo guys pag naisalpak natin dahil marami tayong lilinisin. So kagaya nito guys, iyan, dito tayo sa spark plug. Itong number 1 na to ay nagsusunog ng langis. Susunog ng langis. So bakit nagsusunog siya ng langis? Mayroon dito kasi guys spark plug cap seal, or minsan tinatawag dyan na high tension cable seal dito. Pag yun sira na, tumatawid yung langis dito. So that's the time na magsusunog na siya ng langis dito. Maliban doon sa intake valve, exhaust valve na lumulusot sa valve guide, valve seal, dito rin nagsusunog ng langis itong spark plug hole. So yan, yan basa doon sa dulo, ilalim, basa. So meaning yung seal dito ay umaangat na. So ang remedy yan, lalagyan ninyo ng silicone. Pero kung doon lumulusot yung langis sa may intake valve, sa mga exhaust valve, kailangan yun ay top overhaul. So dito hindi naman to mausok na makina, pero check natin yung spark plug kung nagbabasa ba. So nagbabasa nga yung spark plug. So yan yung mga common cause na So pangalawa, pagka dito guys, yan, gilid niya ng valve cover, pagka matigas na yung seal, ang remedyo yan, lalagyan ng sealant. Pero kung crack na, palitan nyo na lang pag crack na. So yung valve cover seal, yan yung isang dahilan din kung bakit nagbabawas ng langis yung sasakyan ninyo. Maliban doon sa crankshaft, oil seal, front at saka rear. So doon rin lumulusot yung langis. So yun yung sinasabi ko sa inyo na mga leaking. So importante yan dahil pagka yung oil kumalat sa makina ninyo ay mabilis uminit yung makina. At minsan yung mga natutuluan na wire hose nagiging malutong, at minsan nagkakaroon ng short pagka pumasok na sa connector yung oil. So kagaya dito, yung connector ng alternator katapat nito, tumulo dyan, yan, tuyo na yan siya guys dahil nilinis ko ng gasolina, nilinis ko ng degreaser, nilinis ko rin ng
ah, carb cleaner para matuyo siya, maalis yung langis. So kagaya nito, pupunta doon yung oil, magsushort yung alternator, lalo na kung matamaan yung carbon brush nya. So dito pinatuyo natin yan, yung gamit ang blower para maalis yung basa-basa na oil, langis, pati dito sa exhaust. So ito guys, itong ginagawa natin, inuna natin dito at isusunod natin yung kabila. So hindi natin pwedeng pagsabayin sila dahil matrabaho at delikado, baka malaglagan yan ng mga dumi o tornilyo o whatever na malaglag dyan, kung ano-ano man, kailangan i-close natin. Pagkatapos dito, doon naman tayo sa kabila. So yun yung gagawin natin na strategy technique. So nagkukos yan guys ng sunog yung langis, nagkukos din yan ng shortage electrical, nagkukos din yan ng overheating ng makina. Dahil pagkapuno na yung gilid ng mabilis mag-init yan, luluto na ng langis yung makina ninyo sa gilid. So kailangan linisan ninyo. Yan, nilinis natin. So yan yung sinasabi ko sa inyo kung bakit nagbabawas ng langis at minsan nagkukos ng sunog, nagkukos ng overheating, nagkukos ng shortage ng wire, nagkukos din ng palyado ng makina. So yan yung mga kadalasan na problema sa mga nagbabawas ng langis. Yan. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So ngayon guys, mayroon akong i-share sa inyo sa mga may sasakyan, customer dyan, sa mga mekaniko na baguhan. So may i-share ako, importante ito. So marami na sa akin nag-PM noon, direct message din, bakit daw nagbabawas ng langis yung makina nila. So unang-una, kung bakit nagbabawas yung makina ninyo ng langis ay kadalasan sa leaking. Pangalawa, nagsusunog na ng langis. So yan yung mga common cause na dahilan. Nagsusunog ng langis at mga leaking nya sa gilid-gilid ng makina. So yan yung isi-share natin sa inyo guys, para magkaroon kayo ng konting kaalaman. Dito naman sa valve cover nya, ito yung sinasabi ko sa inyo na spark plug, high tension cable seal. Yan, nagiging malutong yan. Pero kung mahirap hanapin, lagyan nyo lang ng silicone dito, silicone, at salpak ninyo. So yun, para makatipid. So nandito yung gasket nya, valve cover gasket, at nandoon naman yung mga accessories na iba. So yun yung bigay ko sa inyong tip na sa mga customer at owner ng mga sasakyan at mekaniko. Kailangan pag may nakita kayong leak, i-address ninyo sa may-ari na nagkukos yan ng sunog, nagkukos ng short circuit sa wiring harness, nagsushort din yung mga accessories, nagkukos din yan ng palyado, at nagkukos din ng overheating dahil bababa na ngayon ang langis sa oil pan, yung level. So hindi na niya malubricate, kasi ang trabaho ng langis guys ay lubrication at heat exchanger. So meaning kinukuha din yan yung init ng makina, kaya minsan mayroong tinatawag na oil cooler. So yun yung So this is Autoboyson. Sana nakatulong to guys sa inyo. At paki-like, share, subscribe na ating YouTube channel, pati na rin ating page. So once again, maraming salamat. God bless you all.
30 seconds. Different angles there. Good ito practice ano. Ano? Aircon at saka leaking. So may issue din to guys sa preno. May issue rin sa preno. So ang ginawa natin ay binuksan natin yung hydrovac. Tinanggal natin at binuksan natin. So nireseal lang natin yung leaking. Lagyan natin ng o-ring. Tapos ngayon ay okay na siya. Pumipreno na siya, pero may diferensya siya kasi yung ABS niya, ito yung ABS na wire para matrace natin kung umiilaw or gumagana yung motor. Ito yun. So may problema sa ABS, hindi nagre-response yung ABS ngayon, kaya matigas. Ngayon itong hydrovac okay na, ni-repair na natin. So mayroon tayong existing na garden hose dyan dahil sinubukan natin na air test. So far okay naman siya ngayon. Ang problema lang niya ABS, kaya tumitigas yung preno. So ayan guys, tapos na yung ginawa natin. So tapos na yung aircon ginawa natin, tapos na rin yung engine leaking na ginawa natin. So yung issue kasi nito guys, issue nito ay aircon, walang aircon. So ni-restore natin ang aircon, binuhay natin uli yung aircon nya. So from electrical dito hanggang doon sa loob, tapos compressor yan, piping, flashing, tapos lahat ng ginawa para sa aircon. Tapos yung leaking ginawa na rin natin dito, leaking. Tapos doon rin sa kabila ganoon rin. So yan yung mga ginawa natin dito, aircon at saka. So yun lang guys, this is Otoboyson. So na-resolve natin yung issue ng aircon, na-fix natin issue ng leaking ng makina sa valve cover doon, at saka yung palyado, spark plug pinalitan natin, at nilinis natin yung mga sensor at saka yung mga wire na may putol or loose connection.
So ngayon, yung dito sa brake is na improve natin konti, although na yung ABS ayaw umana. So yun yung ano, kailangan palitan, mahal nga lang. So okay naman siya pumipreno. So yun lang, this is Autoboyson. So kung nagustuhan nyo to guys, mayroon kayong natutunan, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel Autoboyson. At saka pasensya na kayo sa maingay naming tuta. So God bless you all.